Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome na naman dito sa channel ko. Ug malipayong Webes kaninyong tanan. Or Happy Thursday sa inyong lahat. Dahil natapos na ngayong arraignment sa kasong isinampa ng pamilya Gregorio laban kay Jonel Nuesca, nagsimula na yung unang hearing kanina. At ito ay ginanap doon din sa Paniki, Tarlac. At ayon nga sa abogado ng pamilya Gregorio na si Attorney Freddy Villamor, sinasabi niya na ang una nilang sinalang bilang witness ay si Mang Florentino, yung asawa ni Aling Sonia. At nasabi nga ni Attorney Villamor na ang hinihinging danyos ng pamilyang Gregorio dahil sa pagpaslang ni Jonel Nuesca kay Aling Sonia at sa kanyang anak na si Frank Anthony ay more than 70 million pesos. So just continue watching. Papanoorin natin ngayon yung interview ni Idol Raffy Tulfo mismo kay Attorney Villamor at kay Mang Florentino. And again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag nyo rin kalimutan itap yung all para every time na meron ako mga bagong videos na ina-upload dito sa channel ko, makakatanggap kayo ng notification. Kaya Nuesca case. Yes. Sargento Nuesca. Yes, Idol. At tuloy-tuloy hearing at nagka-hearing ulit kanina. Saan yung hearing? sa Tarlac po, Idol. Paniki Tarlac. At kukuha tayo ng update. Pumunta po ng Paniki Tarlac ang grupo po ni Attorney Freddy Villamor. Siya po yung tumatayong lawyer ng mga pamilya ng mga biktima. Attorney Villamor. Magandang hapon, Idol, at sa ating mga tagapakinig. Okay. Gustong-gusto na malaman ng mga netizen. Ano yung update dyan daw sa Tarlac? Yes, sir. Nakapag-present na po tayo ng unang testigo para sa prosecution. Aha. Ang inupo po nating testigo ay si Florentino Gregorio. Aha. Siya po yung asawa ni Sonia at tatay ni Frank Anthony. Okay. So, through him, in-establish po natin yung civil liability ng akusado at nangihingi po siya ng total amount of more than 70 million pesos by way of damages. Okay. To break it down, meron po nanghingi po siya ng 20 million for moral damages. That is 10 million each for each victim. Tapos nanghingi din siya ng 50 million exemplary damages para wag tularan ang ginawa ng akusado sa Patay pagpatay kayo. sa kanyang asawa at anak. Yari ka. Tapos bukod po doon, kukumputin pa po ng court yun, yung compensatory damages. Aha. At under the law, entitled din po siya sa tinatawag nating civil indemnity na for every disease or every victim, may 75,000 pesos. So dun sa civil indemnity po, total amount of 150,000. Kaya more than 70 million pesos po ang total damages na hinihingi ng private complainant. Now, as to whether or not the court will grant that amount or it will be reduced by the court, that remains to be seen po. Hindi pa po natin alam. Okay, Attorney Pero yan Villamor. po ang hihinging Okay, ang tanong. Okay. Opo. On top of siya ay makukulong pa. Makukulong na nga siya tapos magbabayad pa siya ng 70 million kung sakasakali. Yun po ang civil damages na hinihingi natin, yung danyos na tinatawag natin. Okay. Moral, exemplary, compensatory, and civil indemnity. Okay, ang tanong, halimbawa, nakulong na siya. Tapos ngayon, makulong siya. Sabi, hoy, bayaran mo yan. Sabi ni Nuesca, sana ko pambayad. Wala na nga akong pera dahil trabaho, nasibak na ako at hindi ako sa kulungan. Dadagdag na siguro sa kanyang pagkakulong para mabulok na siya sa bilangguan. Well, ayun po, meron naman po ata siyang mga properties. Tingin naman po namin ay hindi rin aabot sa 70 million yung makukuha nating property sa kanya later on. But there is this remedy of securing a writ of execution from the court para po masatisfy yung judgment for the civil liability. Okay. So, yun ay habulin yung kanyang mga properties kung ano man So, yung mga meron po properties. tayong makikita later on. Yari ka ngayon, Nuesca, sabi ni Divine. Ayun, okay. Nandiyan po sa katabi mo, attorney, si Tatay Gregorio? Naku, wala na po. Nandito na po ako sa Manila. Okay, ito, Pero sandali. after the hearing mo, nandun po si Mao, yung aking reporter, na Okay. sinamahan yung pamilyang Nuesca hanggang sa bahay nila. Attorney Villamor, maraming salamat. Mabuhay ka, Attorney Villamor. Yes, sir. Thank you. Okay, Tatay Florentino Gregorio, Tay, magandang hapon. Magandang hapon po. Kumusta naman po? Ano pong naramdaman nyo ngayon at tumutuloy-tuloy na yung kaso? Medyo maganda po silang naging ano po dahil
Ito, yung binigyan niyo ko ng private attorney, si Villamor. Maraming salamat po, Idol. Dahil kung isa niyo, hindi uurong nga akong tapos. Sige po, Tay, tututukan namin to para dire-diretso at tuwing hearings. Tay, bakit nag-ano yun? Nag-feedback? Static po, Idol. Okay. Nagsa-static. Para tuloy-tuloy po yung andar ng kaso. Okay, Tay? Okay, sira ang phone ni Tatay. Tay, sira ang phone mo, bigyan kita ng tool phone. Gusto mo? Pa? Bibigyan kita ng tool phone kasi yung cellphone mo, sabi ni Odette, sira daw, kaya nagkakaroon ng static. Opo. Okay, Odette, padala mo ng tool phone si Tatay. Hindi nga, seryoso. Okay, sige Tay, padadalan kita ng tool phone para sunod na mag-usap tayo, maayos na yung linya. Ha, Tay? Opo. Tay, ingat kayo palagi, Tay. Opo. Salamat po. God bless po. Mabuhay kayo, Tay. Okay. Ayan. Nakatutok po si Attorney Freddy Villamor, ang private lawyer ni Tate Gregorio. So narinig natin na inisa-isa ni Attorney Villamor yung mga danyos na hinihingi ng pamilyang Gregorio kay Jonel Nuesca. Napakalaking amount, more than 70 million pesos. Ang tawag dito ay civil liability. Hindi ako abogado pero pipilitin kong ipaliwanag kung ano-ano itong mga damages na hinihingi ng pamilyang Gregorio. So unahin natin itong civil liability. Ang civil liability, ito yung intentional na pananakit o di kaya ay paninira ng ari-arian ng isang tao na kagagawa ng isang tao o grupo ng mga tao. At ito yung pagbabayaran nila sa biktima. Ito yung tinatawag na civil liability. May nasabi rin si Attorney Villamor na moral damages na 20 million ang hinihingi ng pamilyang Gregorio. Kumbaga 10 million each para kay Aling Sonia at kay Frank Anthony. Ang ibig sabihin naman itong moral damages, ito yung damages para mabayaran yung physical and mental distress ng complainant. Ilan sa mga distress na ito ay physical suffering, mental anguish, takot, serious anxiety, at marami pang iba. Ito ang nakapaloob sa moral damages. At ang pinakamalaki ayon kay Attorney Villamor ay yung exemplary damages. Ito yung binibigay sa biktima dahil sa pinsalang ginawa ng akusado na pwedeng talagang sinadya niya o di kaya ay napakabayolente nung ginawa niya. At ito rin ang sinasabi ni Attorney Villamor na ang exemplary damages ay isang parusa sa akusado para hindi tularan yung ginawa niya. Tapos yung compensatory damages naman, ito yung perang ibinibigay sa complainant dahil sa pagkawala o pagkamatay ng biktima because of the unlawful conduct ng akusado o yung ugaling labag sa batas ng akusado. Ito yung tinatawag na compensatory damages. Ngayon yung civil indemnity naman, ito ay naaayon sa batas bilang kabayaran sa pagkawala o pagpatay sa isang tao. Kumbaga parang insurance ito. Ito yung sinasabi ni Attorney Villamor na tatanggapin ni Aling Sonia at Frank Anthony na tigsa 75,000 pesos. Ngayon, sa laki ng amount na hinihingi ng pamilyang Gregorio na more than 70 million pesos, sana man kukuha si Jonel Nuesca nito. Kumbaga wala na siyang trabaho. Tapos sabi nga ni Attorney Villamor, meron din daw yatang mga ari-arian itong si Jonel Nuesca. Kaso sa tansya ni Attorney Villamor, hindi aabot sa 70 million itong mga properties ni Jonel Nuesca. So anong sinasabi niya dito? Ang sinasabi niya, magbibigay ng writ of execution ang korte. Ano itong writ of execution? Itong writ of execution ay isang order na galing sa korte para kunin kung anumang merong properties ang isang akusado. Kumbaga, ang korte na mismo ang sapilitang kukuha ng mga ari-arian ng akusado just to satisfy yung danyos na hinihingi ng complainant. So kahit pa hindi ito aabot ng 70 million, kung yun lang talaga ang kaya ni Jonel Nuesca, ayun lang din talagang pwede niyang ibigay sa complainant. Pero tandaan natin, hiwalay itong civil liability sa kanyang criminal liability. Yung criminal liability niya ay yung kanyang pagkakakulong. So aside from criminal liability, may babayaran pa siyang danyos. Ito yung civil liability. So ayon sa balita, ang next hearing ay gaganapin sa February 18. So sa tingin ko sa second hearing na ito, ay yung defense team na naman. Baka dito na nila i-cross-examine si Mang Florentino. Kumpiyansa naman si Attorney Villamor na maipapanalo nila talaga itong kaso ng pamilyang Gregorio. So mabuti naman at gumugulong na ang hustisya para sa pamilyang Gregorio.
Kumbaga nagsimula na agad yung hearing at masusundan agad ng second hearing 1 week after. Siguro kahit papano may pressure din sa korte na kailangan nilang matapos ito ng maaga, itong kaso ni Jonel Nuesca, dahil marami talagang humihiling at nag-aabang sa kahihitna ng kasong ito. At sigurado ako, karamihan sa atin, kung hindi man lahat sa atin, ay inaantay yung araw na darating na kung saan ay mahatulan na nga itong si Jonel Nuesca. At sana nga ay mabigyan na ng hustisya yung pagkamatay ni Aling Sonia at ni Frank Anthony Gregorio sa lalong madaling panahon. So mga kaibigan, yan yung update sa unang hearing ng kaso ni Jonel Nuesca. Ang susunod na hearing nila ay sa February 18. Ngayon kung may makukuha rin akong balita sa February 18 about dito sa second hearing ng kaso ni Jonel Nuesca, asahan nyo na ipapalabas ko yan dito sa channel ko. Again, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.